Ang patuloy na pagdami ng mga ebidensya ay nagpapatibay sa mga aligasyon laban sa Pangulo at sa kanyang asawa na si Liza Marcos. Walang ligaw na nagpatunay ang lumalabas na pagpapakita ng posibleng pagkakasangkot ni BBM sa paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Pati na rin ang posibleng papel ni First Lady Liza Marcos sa smuggling sa iba pang katiwalaan. Maraming netizens ang nagpayag ng kanilang pagkadismaya sa mga nakakagimbal na pangyayari sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang mga patunay na ito ay nagpapalakas sa mga haka-haka at naglalagay ng dagdag na presyon sa administrasyon upang magbigay ng malinaw na pagliwanag at aksyon hinggil sa mga aligasyon. Sa gitna ng patuloy na nagsidhi ng issue, umaasa ang publiko na magsasagawa ng masusing imbestigasyon ang mga kinauukulan upang mapanagot ang sinumang sangkot sa mga iligal na gawain. Ang ganitong mga pangyayari ay nagpapakita ng kolektibong panawagan para sa transparency at accountability sa pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ating komunikasyon ang magaling na abogado at isa pong anti-electoral fraud advocate. Hate po nito ang mga dayaan, lalo na po sa bilangan sa eleksyon. Walang iba si Attorney Glenn Chong in the house. Attorney, maayong gabi sir. Si Admar po, si MJ sa SMNI Nightline News. Kuya MJ, Kuya Edmar, magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga nanonood po ng SMNI. Tumatagkilik po sa SMNI, magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, tayo po ay napapanood sa lahat po ng ating partner cable channels nationwide at soon babalik po tayo sa free TV and free radio. Pero ngayon sir, ano po ang inyo pong sapantaha sa lahat po ng mga hamon in general term na kinakaharap po ngayon ng Marcos Jr. administration? Marami po nagsasabi na meron daw tayong umiiral na silent martial law. Totoo po ba yun sir? Nakikita po ba niyo yung ganon? Actually, nakikita ko yan hindi lang sa pagigipit po sa SMNI, pati po sa mga kritiko ng administrasyong ito, notably si Ms. Maharlika and many others. Pati ako, I think may final na kaso laban sa akin sa IBP. Hindi ko pa natanggap yung complaint dahil minil nila sa ibang address. At finorward yun sa aking address. Inantay ko, hindi pa rin dumating sa akin. Pero sasagutin ko yun. So I can feel that personally sa sarili ko and for many others. Especially ngayon, ang malinaw na example ng panggigipit ay ang SMNI. Silent muna dahil selective, ika nga ng ating mga nababasang komento. Kaya pinapaabot namin ang tanong ng taong bayan sa inyo po, attorney. Lalo pat na present po kayo sa Maisog event noon sa Davao. Present rin po kayo last time sa Cebu at medyo high blood po kayo doon sa inyo pong Bailey Week. At kahapon po ay mas matinding rally. Pang-10 mas matindi yata yung mga binitawang rally. Kanina at saka yung kahapon ng mga supporter ni Pastor Apollo C. Kibuloy. What does it mean to you, sir, being an observant sa ating pong pamamalakad sa bansa? Actually, Kuya MJ, Kuya Edmar, mga kababayan, this administration, alam naman natin na ang nagpapatakbo talaga sa administrasyon ito ay si Liza Marcos. They have cultivated an atmosphere na walang kumukontra sa kanila, especially sa mainstream media. They took that from the playbook of Smartmatic. Si Liza Marcos mismo ang nagsabi sa akin, binabayaran ng Smartmatic ang mga news editor ng newspapers, TV, and radio para hindi lumabas yung mga baho ng Smartmatic. Si Liza Marcos mismo ang nagkwento sa akin in one of our UC session, kaming dalawa lang no, nag-UYOC. So I think she is also taking that playbook from Smartmatic na ito rin yung nangyayari, walang lumalabas na opposition. But this time, with the Maisog rally in Davao, in Cebu, and this rally also para kay Pastor Kibuloy kahapon at kanina, nakikita natin na may visible opposition na ngayon laban sa kanila. Opo sir, tsaka matindi po ang mga kritiko ngayon ng administrasyon. Nakakita po ba kayo sir ng ganito na magto 2 years pa lang marami ng banat? Bago pa nga lang siya, di ba? Not in recent history. Meron to nangyari dati sa tatay niya.
But it's all coming back sa kanyang administrasyon ngayon. Magdadalawang taon pa lang. Wala pa actually 2 taon kasi 2 taon sa June 30 pa, 2024. At nakikita mo na itong visible, strong, united opposition laban sa kanila. Dahil nga ginigipit nila yung mga kritiko nila. Ayaw nila na ilabas natin yung kanilang mga ginagawang baho. Ako mismo, nilalabas ko talaga yan sa publiko. This is an illegitimately elected administration. At least, ang presidente, because hindi kasama ang vice presidente dyan. I have always maintained that Vice President Sara Duterte was properly and legitimately elected by the people. But I cannot say that for Bongbong Marcos. Opo, tsaka sir, nung sa Cebu na rally, ano po yung mga binitawan po ninyong mga pahayag na meron kayong mga statement doon na hindi nasali sa inyong affidavit? At gaano po ito kabigat, sir, doon po sa inyo pong paliwanag na may nangyari sa eleksyon kaya nanalo si BBM? Kuya MJ, Kuya Edmar, mga kababayan, ganito yun, yung konteksto. Di ba, Kuya MJ, magkasabay tayo sa airport. Pareho yung flight natin, di ba? Sinabi ko sa iyo, ito yung gagawin ko. At sabi mo, high blood ka na ngayon. Actually, galit na galit ako dahil they were attempting to stop me from talking in Cebu. Kasi natanggap ko yung, nalaman ko yung final nilang kaso 1 week before or a few days before the event. So para sa akin, minil nila sa ibang address para ipaalam sa akin na meron silang ganung action laban sa akin. So parang attempt nila yun na huwag kang pumunta doon sa Cebu. I will not be muzzled. Hindi nyo magagawa yan sa akin, Lisa Marcos. Lalaban at lalaban si Glenn Show. So, kaya galit na ako. And then it was carried over the next day. Siyempre, hypercharged na ako nun. Galit ako sa kanila because they were attempting to stop me. So yung sinasabi ko po, it was in Cebuano, mga kababayan, that gawin natin Tagalog yan for everybody to understand. Sinabi ko, na merong 3 meeting ng Smartmatic. Ang una ay December 10, 2021. Pagkatapos na mag-file ni Bongbong Marcos ng Certificate of Candidacy for President, October yun. By December 10, 2021, tinext ako ng Secretary ni Lisa, si Camille, na inatasan niya akong pumunta doon sa office ng Total Information Management Corporation. Ito yung partner, joint venture partner ni Smartmatic. Kaya nga Smartmatic PIM Philippines, yan. So, pinapunta nila ako doon dahil may meeting tungkol sa eleksyon. Wala na mapag-uusapan kundi yung eleksyon. Ang nalaman ko na lang the next day, hindi ako nakapunta because late ko nabasa yung text. Nalaman ko na lang the next day, this is a reliable person, kasama ko to, kasama doon sa meeting, na nandun din yung abogado ni Speaker Romualdez, ni Tambaloslos. Nandun din siya. Pero walang representative doon siya, si VP Sara Duterte. That's one. Yung pangalawa, ito yung meeting ng February 2022. Kasagsagan na po ito ng kampanya ng eleksyon. It's a video conference. Nandun si Cesar Flores. And then in another screen, nandun din si Lisa Marcos sa kanyang office sa Port Bonifacio. Kami naman, ako, si Hubert Guevara, at si Ivan Oy. Si Hubert Guevara is yung bagong SEC Commissioner ngayon. Si Ivan Oy is Secretary ng DICT. Kaming 3, nandun kami sa conference table ng conference room na nauna sa aming office doon sa 6th floor ng BBM campaign headquarters, yung national campaign headquarters niya. Tapos, nag-meeting kami. Of course, ang pinag-usapan, eleksyon. At itong dalawa, sinabi sa akin na magtago ka kasi kilala ka ni Cesar Flores. Baka hindi magsasalita yan. So, ako naman, nagtago naman ako doon sa may sofa kasi doon sa gilid. Out of the range ng camera, lumipat ako doon. Nagtago ako doon. Again, walang representative doon, si VP Sara Duterte. Itong meeting na to, wala to sa aking affidavit. Tinago ko to. Kasi alam ko na I calculated it correctly na ang pagbibintangan nila ay si Cesar Flores. Kasi ang pinangalanan ko sa 3rd meeting ay si Roger Peñate Alejandro Martinez, which is correct. Kasi that's borne out by the records of the Bureau of Immigration. So itong pangatlong meeting, ito na yung March 2022. Kasagsagan na talaga in the heat of the campaign.
na sinabi ni Lisa Marcos sa amin, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Tapos, lumingon sa akin, dinuro ako at sinabi, but not you because they hate you so much. So, again, if the first one and the second one, walang representative si Sara Duterte, with more reason to assume na wala siyang representative sa third meeting. Dahil, tulad ng sinabi ko, ayaw ni Lisa Marcos kay VP Sara Duterte. Ginamit lang nila siya para mag-slide down to Vice President at ma-ensure na manalo ang kanyang asawa. In other words, mga kababayan, Kuya MJ, Kuya Edmar, Lisa Marcos was actively courting Smartmatic in the run-up to the elections, during the campaign, bago ang halalan, para masiguro niya na manalo ang kanyang asawa. By hook or by crook. So itong unang meeting at yung pangatlong meeting, nasa affidavit ko yan. Pero itong pangatlo, tinago ko to. Yung middle, yung pangalawang meeting, tinago ko to. Dahil personal akong nandoon. Tapos, ang pinangalanan ko kasi naka-meeting ni Lisa Marcos na pangatlo ay yung may-ari talaga ng Smartmatic. Tama talaga ang sinabi niya. Co-founder, president of Smartmatic worldwide. Si Roger Peñate Alejandro Martinez, dumating March 17, 2022. Umalis ng bansa April 5, 2022. Ayon sa record ng Bureau of Immigration. So, kinalculate ko na baka si Cesar Flores ang pagbibintangan nila COMELEC. And true enough, nung nagtanong si Senator Pimentel about the meeting, ang sabi ni Senator Amy Marcos, ayon sa COMELEC, ang kadil nila ay si Cesar Flores in a bid to refute me. Kasi ang pinangalanan kong ka-meeting ni Lisa Marcos sa pangatlong meeting ay si Roger Peñate Alejandro Martinez, President and co-founder ng Smartmatic. So, alam ko na baka si Cesar Flores ang gagamitin lang scapegoat. So, tinago ko yung pangalawang meeting. Wala yun sa aking affidavit. Dahil, yun ang ano ko sa kanila, pang-rebat ko sa kanila pag ginamit nila si Cesar Flores. And true enough, hindi ako nagkamali. Ginamit nila si Cesar Flores to neutralize Roger Peñate Alejandro Martinez. Ang sabi ng COMELEC, hindi kami nakikipag-deal kay Peñate. Si Cesar Flores ang kadil namin. Ayan. Binulgar ko na rin. May meeting din si Lisa Marcos kay Cesar Flores. E di ngayon, cornered si Smartmatic, si COMELEC. Na-checkmate si COMELEC. O, ayaw niyong maniwala sa third meeting, meron din second meeting. Ayon sa inyong sinabi, COMELEC, si Smart, ang kadil ninyo, si Cesar Flores. O, nandun ako nag-meeting si Cesar Flores at si Lisa Marcos. So, kaya nga, the issue now is, susuportahan ba natin ang isang presidente na aktibong ginapang ng kanyang asawa ang kanyang pagkahalal bilang Pangulo? Hindi lang actually ito, Kuya MJ, Kuya Edman. I accuse Lisa Marcos of manipulating government institutions, hindi lang ang COMELEC, para masiguro niyang mapanalo ang kanyang asawa. At hindi nila ako pwedeng questionin because I'm right at the center of it all. Hindi ko pa ito ginamang affidavit. Meron pa akong supplemental affidavit. Ilalabas ko rin yan at the proper time. So, Attorney, Yes. so ang panalo ni BBM nung nakaraang eleksyon, most voted. So, hindi kayo naniniwala na 31 million ang bumoto sa kanya? No. Hindi ako maniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Tulad ng sinabi ko sa Cebu, ang most likely na nangyari is inangat ang boto ni Marcos para pumantay doon kay Sara Duterte. Yung kay VP Sara Duterte, she rightly earned it on her own right, by her own merit. Siya ang boto talaga niya yun, yung 32 million. Ang nangyari, si Marcos kasi, ang kalaban niya, incumbent vice president. May following din si Leni. May dilawan crowd din siya. So malaking chunk ng voting population mawawala kay Marcos, kay boboto kay Leni Robredo. So ang expectation nila, mas mababa ang boto ni Marcos. Now, kung tulad na nga ng sinabi ko privately ito, doon sa headquarters, nilipat actually kami sa kabila, sa Cybergate Plaza, sa 10th floor. Nandun kami lahat. Ako, si Leo Kirbin, si Ivan Uy, si Hubert Guevara, doon kami nalipat. Kaming mga techies nila. Anim kami doon sa isang maliit na room nung nagbibilang na ng boto. Nag-estimate kami
kung ilan ang boto ni Marcos. My estimate was 24 million. Walang lumagpas ng 26 million. Nandun lang, 24 to 26 million lang yun. Tapos nung lumabas yung resulta, 31 million plus siya. So ang tingin ko, inangat ang boto ni Marcos para pumantay doon kay kay VP Sara Duterte. Kaya nga, maliit lang ang lamang. Lamang pa rin si Sara Duterte, pero maliit lang ang lamang dahil they cannot afford na mas mababa yung boto ni Marcos. Dahil alam ni Lisa na weakling yung husband niya. Weakling si BBM. Tulad ng sinabi ni President Duterte, he's a weak politician. I will not call him a leader because he is not, for all intents and purposes. So, he is a weak politician. Alam ni Lisa yan. Kasi nga under niya under desire niya. Sabi ko nga, si Marcos Jr., manikin lang yan sa Office of the President of Flower Pot. Call it whichever you like. Manikin of Flower Pot. Or ngayon, titular president. Kasi ang acting president ay si Lisa Marcos. So kung ganun yung sitwasyon, mas madaling matanggal si Marcos kung mababa yung kanyang boto. That's why they have iangat nila yon para pumantay halos kay Sara Duterte. Because otherwise, kung mataas masyado si VP Sara Duterte at mababa si Marcos, the people will naturally look up to Sara Duterte as the rightful leader. Attorney, may gabi si Admar ito. Yes, Redmar. Bakit hindi po ninyo, nagsampa na po ba kayo ng kaso ukol dito sa sinasabi nyo pong posibleng pandaraya? At syempre, meron ding mga supporter, mga tinatawag na loyalista ang kasalukuyang administrasyon. Ang tanang sasabihin nila, patunayan, paano mo mapapatunayan yung lahat ng mga sinasabi mo at lahat ng mga, kasi specific yung detalye ng nababanggit mo, mahalaga din yan, lalo na sa korte, talaga pag specific, alam mo yung detalye. Pero yun nga, paano mo mapapatunayan ang lahat po ng inyo pong mga akusasyon, Attorney Glenn? Actually, Kuya Admar, before ako na-press conference noong September 15 yata yun before ko nilabas ito in social media, in the mainstream media, in the public information space, September 15, 2023. September 11, in-execute ko yung affidavit ko. September 12, final po yan sa Commission on Elections doon sa disqualification petition against Smartmatic. Kasi sila T.N. Rio, that is General Rio, si Frank Isaac, si Colonel Odonio, at si Gas Lagman, nag-file sila ng petition for disqualification sa Smartmatic. And then, in-attach yung aking affidavit in the supplemental petition. Dinitalye ko lahat yun. It's a 15-page affidavit, including all the circumstances, at pinanindigan ko yan. At nung nag-hearing kami noong October 17, 2023, nandun ako sa loob ng session hall ng Comelec and Bank, ready to answer their questions. So, in fact, sabi ng abogado ng mga petitioners, sila General Rio, Gas Lagman, Frank Isaac, Colonel Odonio, Your Honor, Attorney Glenn Chong is here to answer any questions about his affidavit. So, walang commissioner nagtanong sa akin. 7 sila, including yung mga abogado ni Smartmatic. In fact, if I computed it correctly, 15 abogado ang nandun, including the commissioners. May veteranong fiscal pa ng Manila, si George Garcia is a lawyer, may justice pa ng Court of Appeals, ilang abogado ni Smartmatic nandun. Mag-isa lang ako, ready to answer any and all of their questions concerning my affidavit. No one asked any question at all. So yun ang patunay ko sa publiko. Ayaw nilang harapin yung katotohanan sinisiwalat ko sa publiko. I'm ready to answer your questions. And I'm ready to prove the facts I stated therein. In fact, nung challenge ako nitong mga trolls na to, napatunayan, nilabas ko yung text message ni Camille. Pinapapunta ka ni Lisa Araneta Marcos sa address na ito para mag-meeting. Paalam ka kay Attorney Vic Rodriguez kung makakapunta ka. Yun. So pinakita ko yun bilang patunay. Tapos yung other conversation namin nila, yung nag-offer si Hubert Guevara
ng listahan ng mga bakanting posisyon para pumili ako. Tinanggihan ko siya. Sabi ko, ayoko ng posisyon. I do not want to serve under this administration because I do not believe in its sincerity. I do not believe in its legitimacy. Siyang hiningi ko, sige, hindi ako hihingi ng posisyon, hindi ako hihingi ng pera. Ang hihingin ko para tumahimik ako, ilaglag nyo si Smartmatic publicly. The President, ilaglag mo, Marcos, si Smartmatic publicly, and si George Garcia susunod, i-blacklist si Smartmatic in a way that it cannot join the elections anymore. And then, on my part, sabi ko, hindi ko ibubulgar itong mga meetings ninyo sa Smartmatic. Tatago ko to. Tapos meron akong red flag, red line, huwag niyong i-cross yan. Kasi ibubulgar ko pa yung isang bomba ko laban sa inyo. Tapos, for the next 6 years, aalis ako ng bansa. I will go into self-exile. Hindi niyo ako maririnig, hindi niyo ako makikita. Quits tayo. Then, on next meeting, ang sabi ni Hubert Guevara at ni Ivan Uy, hindi pwedeng gawin ni Presidente yung gusto mo. Adi, sabi ko, let's part ways. So, ayan. Pero nitong mga nakalipas na November, kung di kita nagkakamali, 2023, di ba, naban na ang Smartmatic na hindi na sila pwedeng makasama sa COMELEC. Iba na. Actually, meron na ngang nanalo, Miro, parang Korean nata to, na siya nang magiging provider natin. Kuya Anmar, okay. Because they could not answer my question, my revelation doon sa meeting ng Smartmatic. Nagdrama itong mga personalities na to. Kunyari, tatanggalin nila sa Smartmatic, i-disqualify. Pero, expected ko na makakuha ng TRO sa Supreme Court. Alam nyo naman, pag nakakuha ka ng temporary restraining order, it's as if there was no disqualification at all. So, ostensibly, dinisqualify nila si Smartmatic on the ground na wala naman doon sa disqualification yung kaso ni Bautista. And then it happened, napunta ako sa Amerika, pinapunta ako ng mga abogado ng One American News para tumistigo laban kay Smartmatic. So pumunta ako ng Houston, Texas noong December 4 up to December 7. They grilled me, tapos pina-execute ako ng affidavit, sinubmit sa federal court ng District of Columbia. Tapos doon, nabasa ko. Kasi bago nila ako pina-execute ng affidavit, tinesting muna nila ako. Actually, nag-present muna ako sa kanila ng 6 na oras, alas 9 ng umaga, hanggang alas 3 ng hapon, in front of 7 American and Canadian lawyers. So, at the end ng presentation ko, pinabasa nila sa akin yung indictment kay Bautista. It's a sealed indictment. Nagtaka nga sila kung bakit sealed yung indictment. Pinabasa, tinesting nila ako, sino ito, si Company A, si Company B, si Company C. Na-identify ko yung pitong mga unknowns yun. Kasi identified as Company A, Company B, Company C, Officer A, Officer B, Officer C, International Vendor Supplier President, ganun. Na-identify ko yun lahat, which is correct sa kanilang pagkakaintindi. Doon ko nalaman na si Bautista ay pinagkanulo ni Smartmatic. Doon sa indictment, malinaw doon na si Smartmatic ang nag-provide ng laptops, ng emails para madiin si Bautista. Ang binulgar ko yun, natakot si Lisa Marcos. Kasi ang sabi ko, if they throw Bautista under the bus, you can be thrown under the train. Hindi nakakuha ng TRO si Smartmatic. Tuluyang nalaglag. Kaya si Miro ang napalit. But with this supplier, alam ko na si Lisa ang nagmamaniobra ng lahat. So, choice pa rin niya ito. And it comes to my attention lately, the other day na mayroong integrator. Ako nagbansag niya na integrator. Siya yung integrator ng nagmamayabang siya na may basbas siya ni Lisa Marcos So, itong integrator na to, connected pa rin sa Smartmatic. So, kumaga siya yung nag-aayos, naglalakad para yung iba-ibang components ng automated election system like si Miro sa makina, iba naman yung transmission, iba naman yung logistics. So, kailangan mo ng integrator para seamless yung dayaan sa 2025 elections. And so, ibig sabihin itong bagong, upcoming na midterm election, kumbaga dapat pa rin na mabahala ang taong bayan
consider kahit na bago yung ating provider at wala na yung controversial na Smartmatic? Prangkahan tayo, yes. For as long as Lisa Marcos is in control of this government, o for as long as Lisa Marcos is in control of this government, wala akong tiwala sa kahit anong supplier ilalagay o itatalaga. Especially dahil si George Garcia mismo, ang nandun, tao niya. Alam niyo si George Garcia, tinalaga ni Lisa Marcos dyan. Nandun din yung assistant ni Lisa Marcos na katrabaho ko for the last 6 years. Ginawang executive assistant o tagabantay kay George Garcia. So, here you see, a chairman of the Commission on Elections na may bantay ni Lisa Marcos. Oh, kilala ko, hindi ko lang papangalanan kasi hindi naman siya sa dawit dito. Nagtatrabaho lang naman siya. Hindi ko siya papangalanan pero kilala ko siya. May email yan sa akin. May communication kami. Katrabaho ko yan for 6 years. When I was working with dito mga Marcoses, gratis, for free. So, kahit anong ilalagay mong makina dyan, for as long as si Lisa Marcos ang nagkukontrol ng Malacanang, we cannot trust that. Attorney, ito pong mga panggamba ninyo na, kumbaga, duda ninyo para lalo na dito sa midterm election. Paano ba ito matutulukan at paano muling magkakaroon ng kumpiyansa ang taong bayan na may integridad, transparent, at talagang kung sino yung binoto nila, yun lang talaga ang maluluklok. Paano po natin masusolusyonan ito kung totoo man itong mga sinasabi niyo po, Attorney Glenn? Kuya Anmar, I stand by my accusations, by my allegations. I stand by that. In fact, hindi lang ako nagsiwalat nito in social media, in mainstream media, out there in the public information space. Sinumpaan ko to. O hindi lang ako nagsumpa, pumirma at pinadala sa abogado, pumunta talaga ako doon sa abogado para hindi ako mabutasan. At nanumpa talaga ako doon. So, kung sa tanong po ninyo, Kuya MJ, Kuya Anmar, mga kababayan, sa tanong po na yan, paano natin mapangalagaan ang integridad ng ating halalan, dalawa lang. Ang unang-una, it's or, hindi siya an. It's an or. O, pwede din gawing an. Una, tanggalin si Lisa Marcos sa Malacanang. And with that, tanggal ang presidente. Yung titular president kasi hindi naman matatanggal si Lisa Marcos kung nandyan si Bongbong Marcos. So, tanggalin yung dalawa. And the other one is hybrid election system. That's the only way. I will always go back to the hybrid election system. That's the only way na hindi makapandaya yung mga politiko. Pero itong kakayanin pa ba ito? Considering na malapit na rin ang midterm election na Attorney Glenn. So kumbaga andun pa rin yung bahala ninyo na takot ninyo na actually na mamanipulate pa rin. Yes, sir. Actually, hindi natin kailangan ng bagong batas for the hybrid election system. Kapag sinabi po natin hybrid election system, it's part manual and part automated. So palagi kong sinasabi ito, quickly lang, ang voting is by shading pa rin, hindi isusulat dahil mahihirapan magbilang ng mano-mano na iba-ibang penmanship. It will cause delays. So shading pa rin. Tapos ang voting ay 6 na oras lang mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dahil ang butante sa bawat presinto ay 250 lang maximum. Balik tayo sa original. May pagbabasihan tayo dyan. Yan yung mano-mano na botohan. Ang basis natin dyan is Batas Pambansa bilang 881. Ito yung Omnibus Election Code. Ito yung pinaiiral ng COMELEC kapag barangay election. Kaya nagkakaroon tayo ng manual election sa barangay. Hindi makina. Alam natin lahat yan. Sa barangay elections, manual ang election. Ang basis, Batas Pambansa bilang 881. On the other hand, pag bilang ng boto, ganun din, mano-mano. Tapos pipicturean natin yung blackboard at yung electronic tally and then transmit mo. This will now be governed by the automated election system law. So kumbaga hybrid lang yan, kailangan lang ng COMELEC